All the high expression of thanksgiving power may truly belong to Jesus. Church Lord, palapagaan ang Pilipinas. Ngayong gabi sa atong Pilipinas, so ngayong gabi sa itong sa kanato. Salamat sa Pilipinas na nagtagaan sa higayon ng magandang mga sipang imay. Salamat kaniya. O atong sinto itong nagsikas ng mga pagdaing pagsipang imay. Salamat sa Pilipinas. Pagsugat mo na po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalay ko nagagawa ng mga reaksyon pala ang tagiya sa kinabi. Pagbubuhat sa langit at siyuta. Diyos na magbahang, Diyos of the South, Diyos of the Jacob, Diyos of the Pentecost, Diyos ng Stein, Diyos ng Samagaan sa ating church, hallelujah. May gabi, may pinamamahal na umas, Panginoon Jesus, salamat at Diyos sa imong paghatagigin sa mga kinabihi nga kami magdayang magsimba mag-imuayon. Salamat kayo mo Diyos, pinaagi sa pag-alaala sa anlang ipagpahulay ng isugod din ka na mo Diyos, hallelujah. Hinapos Diyos ka mababad ka na mo, hallelujah. Ikan sa pagsugod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study, ikan sa magbubali, bisan pa sa mga members ng kagaan hangtod sa closing prayer o Diyos, ikaw Diyos magbabad ka na mo. Ubay kami sa mga presensya, ihugi kami sa mga Espiritu. Huwag sila kami sa mga kalabasan, sa pulong buhat na gunahonan, para kami tapos sa mga pagdaing, pagsimba, paghimay, pagpasalamat kami mo Diyos. Hallelujah. Kinananggan ng iapong isali kami pasalamatan, lamang madawat sa gawa ng Panginoon Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. At ay hatag ni Beloved Mami siya ang mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord, all that praise, glory, honor, power, thanksgiving, and belong to Jesus. Pagdating na pagbuhi, pagdating na Diyos, sa mga joyful of glory songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God, and the word of worship. Praise
Ikaw ang aking kadalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, ikaw ang aking kadalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, the splendor of the King, Lord majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began.
kapayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, kabag-at-awa, mga pagpapala mula sa ating dakilang Diyos, kaya sa atin sa gabi nito. Amen? Judge Lord, palapagan ng mga Diyos mo. Thank you, beloved Insultanes. Thank you din, beloved Mami, sa pagdala sa praise and worship. At dilawag tayo ngayon mahal sa ating Bible study. Medyo late na sa naman tungkol sa okasyon sa Cebu, no? Traffic. So, kasi iba galing pa ng Cebu, no? Kaya aantayin natin kaya matagal, no? Anyway, ano ba ang mga laman ng balita ngayon? Yung sunog, no? Kung hindi ako nagkakamali, binalaan na tayo ng Diyos dyan na magkaroon ng maraming hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang mga bansa, kasi ang hangin natin ay puno ng pulbura, no? Puno ng pulbura mga minamahal, no? So, napaka-dry yung hangin natin at may mga pulbura na dahil sa mga sa war, no? So, sinasabi na po natin yan, no? Kaya ngayon, napakaraming wala ng bakay sa Amerika, no? Sa Los Angeles. At hindi po magkagaganyan yan kapag hindi online yung kanilang gas, no? Yung mga paggamit nila sa luto, no? Kahit hindi kasi masyado sila doon, parang tubig, no? Sa atin dito yung tubig, kinukunik na lang sa yan, galing sa mainline, no? Yung tubig sa atin dito, no? Sa kanila doon ay gas, no? May pipeline, no? Papunta sa bahay, no? Kaya yan po yung dahilan bakit natutunaw yung buong bahay dahil sa nagliliyab na gas. Yan po mga rin mga ano. So, kaya ganun ang laki ng pinsala sa sunog ng Los Angeles, no? Lalo na sa Hollywood, yun sa mismo sa mga mayayaman na lugar, no? Tinitirahan ng mga mayayaman, no? Mga artista. Ayan po mga pinamahal, no? So, ang tao kasi ay masyadong gustong madali, mapadali, no? Lahat mapadali, no? Kaya yan, no? Dahil sa technology din yung pipeline, no? Ng gas. Ganun lang po yan simple. Kung gusto mong ganyan ang mangyayari, no? Kahit paanong klaseng safety, gas din yan no? Kaya talagang napakadelikado, no? So yan po yung nangyayari. Maraming nagtatanong dyan bakit ganun ka deadly yung sunog? Kasi pipeline yung kanilang gas pag magpuputukan yan. Kaya yung bahay, no? Natutunaw dahil alam nyo na kung gaano ka lakas yung gas, no? Yan po mga minamahal, no? So, pero nagtataka ako dahil mayroon namang isang bansa na superpower sa pagpaulan, no? Bakit kaya hindi naman nangyari na pinapaulan na lang doon baka kasi kapag uulan din, no? Baka
masyado yung apoy, no? Kasi galing sa gas, no? So pag may ulan, so baka magkaroon ng problema kasi may pipeline, no? Ng gas, no? So pero at least, no, na parang patas ng mga mayayaman sa kanilang hirap. Kasi kadalasan na nakikita natin sa Diyos, ang mga mahihirap lang, yung mga nasasalita ng sunog, no? Pero ngayon, no, yung mga mayayaman, no? Kanyang, no, ng mga tao, mga negosyante, no? So, ganyan po, ano, kasi sa technology. Kaya sa atin ngayon, lalong mapapahamak yung tao kasi yung hangin natin ay puno ng radiation dahil sa technology. No, yan nga yung kahilingan ko sa Diyos na sirain yung technology. Sirain kasi yan yung sumisira sa tao. No? Yan po. Sana babalik tayo sa noong unang panahon na naglalaro ng tarak-tarak, ano ba mga laro noon? Torompo, yung Shatong, Japanese game. Ngayon kasi nasa cellphone nila. Ayan. So, ganyan po delikado ang technology kapag hindi naayos, no? Yan, yun yung pinsala sa Los Angeles ngayon, technology yan dahil sa pipeline, no? Yung kanilang gas ay parang tubig dito sa atin na kinakabitan na lang ng pipe papunta sa kitchen, no? So yan po kami naman. Yun yung napala sa technology. Kaya tunaw, no? Tunaw na tunaw. Pero alam natin yung lugar na yan ay malulusaw din yan kasi dahil sa Yellowstone, no? Malulusaw po yan. At malapit na yata pumutok yung Yellowstone, no? Inaabangan po natin yan kasi super volcano yan at alam naman natin na binigyan tayo ng wisdom ng Diyos tungkol sa mangyayari sa pagpuputukan ng mga volcano, no? Sinabi na po natin yan paulit-ulit dito, no? Yan po ang namin naman. Kaya siguro pamamaraan ng Diyos yan para sila yung magsilikas, no? Advance kaysa darating ang delikadong sitwasyon pagpuputok yung Yellowstone kasi malapit na po yan pumutok, no? Super volcano po yan, kaya malulusaw yan, yung Los Angeles malulusaw yan dyan, no? So, yan po mga minamahal, no? Malulusaw dahil sa super volcano. Kaya, pamamaraan ng Diyos yan para sila magsilikas, pupunta ng ibang lugar, pupunta ng Pilipinas, pupunta ng kung saang lugar, no? Para nailayo sila kapag pumutok na yung mga bulkan. Magkaroon sila ng pinilis na ng Diyos. May mga marami dyan na baka gagamitin ng Diyos, no? Hindi naman tayo naniniwala na yung mga natitirang mga na yun lang yung naniniwala ng Diyos. Ayun din, ang dami nila So meron din, no? Hindi naman iniligtas ng Diyos sila kasi halimbawa
puputok na bukas o sa makalawa ang Yellowstone, di ba? Pag halimbawa wala na sila dyan, lumikas na sila, so hindi na sila mapapahamak, no? So yan kasi po yung wisdom ng Diyos tungkol sa mga volcano, no? Sa mga vulkan. Nandiyan yung super volcano dyan sa California, Yellowstone, no? So lusaw yan kapag puputok na, no? So yan po yung balikan natin yung technology, no? Kaya yung technology, pinagaan yung ating buhay, pero nakakasira naman, no? Delikado naman. Tulad sa ngayon, no? Naging magaan, no? Yung ating pag-aaral sa mga negosyo dahil sa computer. Pero napakadelikado naman sa ating kalusugan dahil yan ay nagdadala ng malaking kalunos-lunos na epekto sa ating katawan dahil sa radiation. So yan po mga minamahal. Wala po tayong gagawa kasi nga hindi naman pwede tayong hindi gagamit kasi kailangan para halimbawa sa mga transaction, meron na kasi ang kalakaran ngayon, no? So wala na tayong magagawa, no? So ganyan po mga minamahal. So technology, tandaan niyo po yan. Yan ang sumisira sa kalikasan, yan ang sumisira sa gawa ng Diyos, sa tao, lahat. Yan yung sumisira, yung technology. Di ba? Gumagaan yung ating buhay pero nasisira. Halimbawa lang, no? Yung sa banking system. Yung banking system, pag mayroon kang online banking, madali kasi hindi ka na pupunta ng bangko, hindi ka na magpipila doon. Pero ang risk naman napakalaki, no? Kasi napakaraming scammer, napakaraming siraulo. O gano'n lang po yan. Gusto mong maging mag-risko ka dyan, no? So, mag-online banking ka. Pag halimbawa, mayroon kang malaking pera at tinira ka, ubos yung pera mo, no? So yan po mga marami na po mga pangyayari ganyan. Yan yung technology. Kasi gusto lang ng tao kasi mapadali. Para bang nagiging tamad ang tao at gusto ng technology. Ayan. So, mamili ka lang naman eh. Kung gusto mo madali, o mag-online banking ka. Pero antayin mo na pwedeng mawala yung lahat ng pera mo, no? Dahil dyan, no? So delikado, no? So halimbawa tulad ng Los Angeles pipeline, yung gas nila mangyayari sa atin dito. Mamili ka. No? Mag-pipeline ka rin, gas. Kapag magkasunog, putok ka. No? Yan. Tunaw ka. No? Kasi nandiyan yung gas eh. Diba? So yan po mga minamahal. No? Technology. Sumisira sa kalikasan, sumisira ng buhay ng tao. Gumagaan yung ating pamumuhay, pero mas malaki yung epekto, no? Mas malaki yung epekto na kasiraan kaysa mabuti na may bibigay ng technology. Yan po mga minamahal. So, ito po ay isa lamang paalala, no? Marami kasing hindi alam, no? Marami kasing sirado yung utak, no? At maraming
sa mga imported. Kung ano yung nandoon, i-apply sa atin. Yan. O i-apply nyo rin yung pipeline para matulad kayo ng Los Angeles. Tutunawin yung bahay mo sa gas. Yan po mga minamahal, no? Ay, mga mayayaman lang, mag-pipeline. Huwag dito sa amin mga mahihirap kasi yan po mga minamahal. Ako nga, hindi ako nag-online banking kasi nag-online ako minsan, online banking. Ang bilis ng mayroon ka agad nakapasok. O sa credit card, pasok ka agad. Buti na lang, nagagawa naman ng paraan. Pero, ano sa'yo, parang inconvenient. Inconvenient. Diba? Kasi, punta-punta ka doon kasi mayroong pumasok na ilang thousand na purchase. Ganyan ba? Gustong pasukin yung account mo kahit na konti lang yung pera, no? Yan, pero kasi failure kasi yung theology, failure yung mag-purchase. Kaya gano'n lang ngayon ang nangyayari. Napakasama na parang wala ka ng napakasama ka talaga. So, gano'n po mga minamahal. Tanda ko na sa ating Bible study. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8 hanggang 14. Hanggang 15 po. Ito po ay paalala ni Beloved Paul, ni Beloved Peter sa atin. Noon, sa time nila, paalala ito, pero nakaabot sa atin, paalala din sa atin. Kasi tayo po ay naniniwala, nananampalataya sa kanilang Diyos na pinaglilingkuran. So, ang Diyos natin ay Diyos nila, no? Kaya ito ay applicable sa atin, no? Kasi nakarating sa atin. No? Ang title nito mga minamahal ay magmahalan kayong lahat. Magmahalan. Importante kasi yan eh. Sa ating panahon ngayon ay wala na ito. No? Kumbaga ito ay okasyon lang. Bakit? Kasi puro business na ngayon eh. Lahat business na. Kahit na masama sa kalusugan ng tao, hindi naman maganda ang epekto dahil kapirahan, wala kasi pag-ibig eh. Walang pag-ibig. Tingnan nyo, anong mga produkto na sisira sa tao, sisira sa kalusugan ng tao, nandiyan dyan. No? Kasi wala na yung pag-ibig. No? Kaya, paalala ni Beloved Paul, magmahalan kayo lahat. Kapag halimbawa mag-business ka, yung business mo ay hindi dapat nakakasira sa kapwa, nakakasira sa kalikasan, nakakasira sa tao. No? Yan po mga minamahal. So, diyan po nagsimula yan sa pag-iisip mo at yung
pag-ibig mo. No? Yan po mga kailangan. Iniisip mo, tapos i-apply mo yung pag-ibig mo, isipin mo, hindi pwede ito kasi magkapira na ako pero makakasira naman sa aking kapwa. Diba? So pasok dito yan. Mahal mo ang iyong kapwa, kaya hindi mo gagawin yan. Kasi may pagmamahal ka. Yan po mga naman. Pero dahil failure ang churches, failure ang mga garage dyan, no? Wala na ngayon yan. No? So failure mga naman. Kaya sira-sira na ang ating mundo. No? Sira-sira na ang ating mundo. Biro mo naman dumadami yung mga satanik. Dumadami yung mga satanik. Yan yung palatandaan na bumagsak ang katuruan ng mga sunod dyan. Ang mga churches bumagsak dahil dumadami ang walang Diyos. Dumadami ang mga membro ni Satanas. Yan po mga minamahal. So, kung noon ay spiritual lamang ang pagiging membro, ngayon physical at spiritual na. Nagsasamba na talaga sila ni Satanas. Mayroon na silang mga temple, mga templo, mga bahay-sambahan. Yan. Kaya, hindi na mabuti ang mundo. Kapag wala ang intervention ng Diyos, napakadelikado. Yan po mga kinamahan. Noong una, nag-intervene ang Diyos, di ba? Sa panahon ni Prophet Noah, anong ginawa ng Diyos? Nagpaulan. No? At nalipol ang isang katauhan sa pamamagitan ng tubig. Pero ngayon, lilipulin ang isang katauhan sa pamamagitan ng tubig at apoy. Tandaan po natin yan. No? So, verse 8, ngayon narito ang ilan kupang bilin sa inyong lahat. Ito ay nagsasaga dito ay si Beloved Peter. Dapat mag-isa kayo sa isip at damdamin at magdamayan. Ito po talaga napaka-importante ito. Napaka-importante po ito sa pamilya, sa mga kamag-anak, sa church. Yan. So, magkaisa sa isip at damdamin. Magdamayan. Kumbaga, kung ang isa ay nahihirapan, dapat tulungan. Yan po mga minamahal. Pero, napakahirap na po itong gawin kasi kung gusto mo gawin pero may mga taong hindi wala na. No? Kaya napakabuti ang Diyos kasi hiniran tayo, no? Panimula, no? Panimula ng pagbabago. Yan po mga tulad ng ginawa ng Diyos kay Father Abraham. Yan po mga so kasi wala na, hindi naman magagawa itong mga ito kapag halimbawa kahit nga sa pamilya hindi na nagkakaintindihan. Yan po mga minamahal. So wala na yung pagkaisa at
pagkaisa sa isip at damdamin, no? Yung magdamayan, wala na. Kanya-kanya na. No? Yan po yung napakaganda sana kung sakali, no? Sa probinsya, mayroon pang organisasyon, no? Na nagdadamayan sila doon. Gumagawa sila ng organisasyon, tapos kapag may mga problema, no? Sama-sama sila. No? Pero sa dito sa syudad, mahirap na. Magmahalan kayo bilang magkakapatid, maging maunawain at mapagpakumbaba kayo sa isa't isa. Tignan nyo. Ito yung napakahalaga. No? Ito yung kalimutan na. Ito yung nabaon na sa limot. Ang mahalagang itong ganito na pangangaral dapat ulit-ulitin. Kasi nakakalimot na. Marami ng taong parang walang pakialam. Marami ng tao na wala nang pagkikilala sa Diyos. No? Yan po mga minamahal. So, importante po ito mga minamahal. Kaya dito sa atin dapat mangyayari ito. No? Maging maunawain at mapagpakumbaba. No? Magmahalan bilang magkakapatid. Yan. Napakagandang pakinggan. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Ito'y sa pamilya. Pamilyang panliliyon at sa katunay ng pamilya. No? Blood relationship. No? So, dapat walang gantihan. No? Walang gantihan, walang kung anuman. So, huwag kang gumawa ng hindi maganda sa iyong kapatid. No? Pero minsan talagang may hindi mo mapipigilan. Ako nga minsan talagang kasi kapag hindi ka lalaban, napakatakan ka kahit pa kapatid mo, kahit pa apakapakan ka kapag hindi ka lalaban. Naranasan ko na po yan. Yan po mga minamahal. So, pero kung siguro kung lahat naglilingkod sa Diyos at nagsasamba, no? Pwede pa ito magagawa. Pero kapag wala, puro inuman yung may kapatid kang lasinggero, babaero, o ano pa man, gumagawa ng lahat ng bisyo, tapos, di ba, may iwasan, hindi kayo magkakulay. Kaya talagang puputok. Kasi hindi na nakakaintindihan eh. Hindi nakakaintindi ng pamamaraan ng Diyos. No? Iba yung kanyang pamamaraan kaysa ating pamamaraan. Kasi tayo, susunod natin yung pamamaraan ng Diyos. O sa kanila, susunod nila yung pamamaraan ni Satanas. Hindi ako putok talaga. No? Hindi pwede magsama. Pero ang sinasabi dito, pwede yan sa mga mananampalataya, magkakapatid tayo, no? Yan yung dapat self-control ka. Magiging example ka. Magpapakumbaba ka. Kung sakaling ikaw ay nagkasala o nagkulang. No? Yan po mga kasi kapwa mananampalataya. Yan. So hindi ito applicable sa mga
hindi pagkulay. Kasi puputok talaga kahit anong mangyayari. Puputok talaga. Meron mo halimbawa, hindi pagkulay. Umiinom, tapos pupulsahin kang painumin, hindi mo puputok. Ganun yan kasi hindi. Ayaw mo magmumura, pinagmumura ka, hindi mo puputok. Kasi ibang kulay no? Yan, ganyan lang yan. No? Hindi pwede magkahalo. Pero dito, ito'y patungkol sa kapwa mananampalataya. Kakulay. Kapag kakulay mo, dapat magkakaintindihan. Dapat nandiyan yung makikita yung pag-ibig ng Diyos. No? Yan po. Kasi hindi naman iniisip ng Diyos na hindi mo kakulay, tapos gustuhin ng Diyos na hindi pwede yan. Alam ng Diyos niya na hindi mo kakulay yan eh. Kaya nga mayroong mga sitas dito na pinapalayo ka, pinapaiwas ka kasi hindi mo kakulay eh. No? Yan. Pero sa kapatid, sa pananampalataya, kapatid sa pamilya, no? Hindi mo pwedeng iwasan eh. No? Yan. So, itong payo na ito, no? Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ng pang-insulto ang mga nag-insulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na lang. Kawaan sila ng Diyos dahil pinilit kayo ng Diyos na gawin ito at para kaawaan din kayo. Kawaan din niya kayo. Yan. So napaganda ito mga naman. Pero yun ang sinasabi ko sa kapwa mananampalataya, pwede ito. Pero kapag hindi pagkulay, ay hindi mangyayari. No? Talagang kasi patuloy kang mabastusin, patuloy kang kung anong gagawin sa'yo kapag hindi ka lalaban. Kasi ito kakulay. Pero pag sa kakulay mo, kapanampalataya mo, hindi yan ganyan ang sitwasyon. So yan po. Kaya merong word na sinabi ng Diyos na may iwasan. Umiwas ka. Yan yun. Pero sa kapwa mananampalataya, hindi pwede mag-iwasan eh. Kailangan ayusin, kailangan nandiyan talaga yung pag-ibig. Kasi paano ka naman magsama sa dakilang Diyos? Nakikita mo, kumukulot yung ano mo kasi pinatawad. Hindi kayo nagkaayos. Tapos kasama kayo sa kongregasyon. Di ba? Hindi maganda. Ayaw ng Diyos yan. Ma-auto-blessing tayo yan. Kailangan na gampanan natin, sundin natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yan po mga naman. So, kaya sabi dito, parang kawaan din niya kayo. Verse 10, sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang sinumang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Ito yung mga sinasabi ko eh. Kapag
magbibigay ako ng advice. Kasi sino man naman ang tutulong sa iyo? Paano mag-aangat yung buhay mo kapag bastos ka? Wala kang galang, hindi maganda yung mga pananalita mo. Sino tutulong sa iyo? Sino magkakagusto sa iyo? Di ba? Kaya tama ito eh. Ang sinumang nagdanais ng maligaya at masaganang pamumuhay, ito. Hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Kapag nagsisinungaling ka, pagkakatiwalaan ka pa ba? Hindi na. Parang kahit na nagsasabi ka ng tama, totoo, dahil sinungaling ka eh, meron ka ng kumbaga may record na eh, kumbaga ganun ka na eh, nakilala ka ng ganyang sinungaling, kaya kahit na totoo yung sinasabi mo, hindi ka na pinagpalawalaan. Yan po mga ganun. So kaya hindi ka ulad, hindi gaganda yung buhay mo, hindi ka magiging maligaya kasi walang tutulong sa iyo, walang gagagusto sa iyo. Kahit pa marami pa siyang may tulong sa iyo, pero umiiwas yan. Yan po mga. Kasi bakit? Ikaw ay masama. Ibiro mo naman, tinulungan ka lahat-lahat, tapos gagawin mo pa, gantihan mo pa ng masama. Di ba? Hindi ka nga maging maligaya. Hindi nga maging masagana yung iyong buhay, yung pamumuhay. Kasi walang tutulong sa'yo. Kahit pa nakikita kang naghihirap dyan dahil sa kasinungalingan mo, dahil sa kasamaan mo, ipipikit nila ang mata nila, ayaw nilang makita ka upang hindi kanila tutulungan. Ganun lang po yan kasimple. At totoo po yan. Totoo po yan sa buhay natin. Yan po ang gano'n. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Ito po. Pag nakikita mo, mabuti itong batang ito. Hindi ko nakikitaan ng kasamaan, puro kabutihan. Anong gagawin sa iyo? Halimbawa, mayroon siyang kakayahan tumulong sa iyo, tutulungan ka niya. Kasi nakitaan ka ng kabutihan. At yung mga tao sa paligid mo, magaan yung kanilang pakikitungo sa iyo. Kasi nga, ikaw ay ibang-iba. Mapagkatiwalaan, mabuti, gumagawa ng mabuti, hindi sinungaling, hindi masama, so mapagkatiwalaan ka. So marami ang tao na tagbati sa iyo. Marami ang tao na maghahanap na tulungan ka kung sakaling ikaw ay nangangailangan ng tulong. Hindi tulad ng puro inggit. Iba naman kasi yung ayaw tumulong kasi inggit. Ayaw na ikaw ay makaangat sa kanya. Ganun yung parang kambing ba? Ganun yung mga ugali ng tao. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, dapat wala na yan. Kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, dapat ang makikita sa iyo ay pag-ibig. Yan. No? So, dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Pagsikapan niyang kampihin ang kapayapaan. No? So, kapag gumagawa ka ng mabuti, lumayo ka sa masama. Kapag mayroong kabutihan, mayroong kapayapaan. Tandaan niyo po yan.
Kapag may kabutihan, mayroong kapayapaan. Kapalatagan. Kasi walang magagalit sa iyo. Lahat sila tutulong sa iyo. Kasi hindi ka naman gumagawa ng masama sa kanila. Hindi nila kinakita na gumagawa ka ng masama. Yan. Kaya kapayapaan naman yun. So, napaka-importante po ito sa atin. Isipin lagi natin na hindi simple ang buhay ng tao. Magiging simple ito kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kasi makakamtan mo ang kapayapaan. Yan po mga minamahal. So sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila. O, di ba? Anong sabi? Sa Book of Isaias, di ba? Nung sa propesya niya na ang Diyos ay gagawa ng bagong langit at bagong lupa. Yan. Kasi yung pagbabago. Ano nakalagay doon? Di ba? Sabi doon na mabubuhay ng matagal, 100 taon, bata pa kapag mamatay. No? Ano pa? Mapalad kasi sasagutin na ang panalangin kahit pa hindi pa tapos ang langin, sagutin na ng Diyos. O kahit hindi pa nag-umpisa ng panalangin, sasagutin na ng Diyos. No? Yan po mga minamahal. Kasi pinili ng Diyos, no? At kapag pinili ng Diyos, siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag sumusunod sa kalooban ng Diyos, siya ay matuwid. Kaya sabi dito, no? Sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila. Yan. Tandaan po natin yan. Hindi lahat ng mga panalangin ay sasagutin ng Diyos. Panalangin lamang ng matuwid ang papakinggan ng Diyos. Kaya napakaraming panalangin pero walang ipik. Hindi na-receive, hindi na yung kanilang mga panalangin. Kasi nga hindi nakikinig ang Diyos sa mga panalangin ng masama. Tandaan niyo yan. Ang kanyang pinakapakinggan lang ay ang mga panalangin ng matuwid. Kaya maraming tao para bang bagin na manalangin, no? Ipanalangin ang mga kahit sino-sino lang, no? Hindi wala naman epekto yan kasi hindi naman siya matuwid, eh. No? So kahit pa ilang beses siya manalangin sa iyo, hindi yan matuwid. Hindi pa pakinggan yan. Yan po mga ganun. So, panalangin ng matuwid, dapat ka maging matuwid upang ang mga panalangin mo ay pakinggan ng Diyos. Ngunit, galit siya sa mga gumagawa ng masama. Yung mga panalangin ng masama, hindi niya pinapakinggan yun kasi galit siya, eh. Diba? Sabi niya dito, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Pero sa mga matuwid, yung panalangin ay pinapakinggan. Verse 13, sino ang gagawa ng masama sa inyo
kung pusigin kayo, kung laging mabuti ang ginagawa ninyo. Pero meron talaga gagawa ng masama kahit na mabuti ang ginagawa mo eh. Meron talaga. Hindi maiwasan yan. Pero kung pusigin kayo, huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawin nila sa inyo. Alalahan ninyo na si Jesus ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sinubang magkatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. So, sa panahon nila, kasi yung pag-aaral na ito ay strange to. Strange ito sa kanila, sa mga Israelita. Kasi iba naman yung pinatariwalaan nila, yung mga aral ni beloved Moses, Prophet Moses. Yung mga batas doon, kung ano man, yung mga ini-impose ng mga propeta, mga pari, yun yung pinagtiwalaan nila. Pero pagdating ng mahal ng Jesus, kakaiba. No? Yan. Kaya, sabi dito, kapag ikaw ay nakatanggap o tumanggap sa mahal ng Jesus, kakaiba kasi. Yung narisip mo mga aral, kakaiba. Kaya sabi ni Glenn Baker, dapat maging handa ka. Handa ka na magpaliwanag. Ano ba yung pananampalataya mo? Sino ba yan? Si Jesus. Ano bang magagawa niya? Paano nakakatulong sa atin? Paano tayo matutulungan sa ating pagkipagrelasyon sa Ama? Yan po mga minamahal. So, handa tayong magpaliwanag kung ano man ang mga salita na ating tinanggap, na ating pinanampalatayahan. Applicable ito sa atin ngayon. Kaya dapat tayo ay handang mag-aaral talaga tayo para alam natin kung ano, paano natin i-explain sa kanila na bakit tayo sa Sabat nangingilin, bakit tayo hindi kumakain ng mga ganito na pagkain, bakit susunod tayo sa kutusan sa 10 utos. Yan. Bakit tayo nagsasamba? Ano bang pinapahalagahan natin? Yan. Dapat handa tayong sumagot kapag mayroong magkatanong. Awitan natin, tira-tira Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are
Daling pagkakula ng Diyos ng kailangan Diyos kinabi, magbuhat sila ang tradition from Diyos sa Jacob, Diyos ng Pibet po Diyos na Israel, Diyos na sa hanggang sa aming church. May gabi mas Diyos ang Diyos sa mga pulong at mga palingkuhagan. Dahil kinagdalang labay kawang, may tisok sa mga nagising kasing, ang magaling magamit sa pagkinabirin sa mga padasig, mga palikon, padugaw sa pagsaling niya kanina. Masagot Diyos, hallelujah. Hallelujah, ang Diyos na hallelujah ka mga palagi ng Diyos. Hallelujah sa mga imong kanakan, ikan dinilo kong timbang kalibutan, ang tanong Diyos, ang mga pulong ngayon na pagkalimbugan, matisok sa mga nagising-kasing o kini mo'y tudlo kanila nga sila magasunod sa imong kabubutan ng Diyos. Hinawag ng Diyos nga hindi mo pabayaan yung mga kanakan ng Diyos, ikaw hindi mo kung ilibutan ng Diyos. Hallelujah. Hinawag ng Diyos nga dasigon mo yung mga kanakan kanunay. Hallelujah. O balay ka mag-aayos sa mga sikapalitihan, masugat sa mga problema. Problema sa pensar sa sikapalitihan. O sa Diyos, nagbawa mo Panginoon. Magdunggag ang mga pagkampo. Kintanagyan ang iyang pag-isari yung salamatan. Lamang madawat sa walang pahalang Diyos. All the hate, space, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Pilipinas. So, without tayo sa ating pagbibigay ng memory verse, atong tawagan si Gabriel para lang magbigay ng memory verse. Proverbs 20 verse 2. Please everybody someone to avoid strife, and every fool is quick to water. Proverbs 33 verses 5 to 6. Just in the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. In all our ways acknowledge Him, and He will make our paths straight. John chapter 6 verse 35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never go thirsty. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew chapter 6, verse 33. Amen. Praise the Lord. I am the way, the truth, and the life. No one could come to the Father except through me, Jesus said. John 14:6. So, Lord, bye-bye to my mission. Thank you. Salamat sa Panginoon ng Diyos. So, salamat sa iyang pagkubat sa itong panibahon. Salamat sa kadaugan sa panibahon karon. Victory ang ihatag sa tubig ng Diyos. Salamat sa walang banal na presensya. Salamat sa pagtihog, sa pagtalo sa kanato, sa banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos. At salamat sa pag-guide sa atong pag-simba karon. O salamat sa mga pagdungos sa mga pag-aampo. O hinahot na ating tanan ay ihatag
padayon na pagsimba, pagdayon, paghimayan sa kanimo, kaniya, o hinawat nga wala sa tuloy ng Diyos sa pagkatulog karon o pagkata sa susuntagon aron nga akan sa dayon kunya ang pasalamatan ng pagiging ng Diyos. O padayon na magpinsigay ng inuman, padayon na itong ikinabuhi ang mga pulong sa pagiging ng Diyos, isa na asa ta, atong mga kanunay ang pulong sa pagiging ng Diyos. Amen? Mga na yung magalihok sa atong kinabuhi, alam kita maging mapayapa sa ating pamumuhay. Yan yung sinasabi ni Beloved Peter. So, magkaroon ng kasaganaan. So, i-apply natin ang mga salita na ating katilang Diyos sa ating buhay. Amen? O ating hatag ni Brother Sir siya pag-hit sa closing prayer. Tuloy Lord, there's sa isang magdawin yung mas mga words, sa mas pagkay sa mga dahil sa mga panibawang words sa karoon tayo sa resource ng pinulian, sa pinulian, o sa marking para sa shows. Ito po sa mga syempre kami mga dahil na sila yung word o sa marking, i-tapin sa mga paminas pala po, Lord, never kami makasok sa mga panahon na kasing Lord, na sir, makini magalimos ko sa ito. O ginapart yung November sa tibok sa tibok kagabiher sa mga pagtokos, pumunta ako ng power, nagbiyan, nagpingan, magkalimulis mo siya sa Lord, masya ko sa o kintarang kaya po sa mga piso sa aming sa kapuat sa away, kasas sa ulo, kung sa karpa, kasas sa ubos sa pinag mga buhat, kasas sa uso yung mga trespass loki na diabetes process, kasas sa kumatarang, kasas sa tonsil simatis, kasas sa kubukok, kasas sa kumatas lawas, kasas sa umamay lawas mag-iula ang mga tinagpuyo, kasas Jesus saved, Jesus for the grace of the Lord Jesus is a shepherd, we should not take care of Jesus. All is praise, Lord, and our Lord receiving beyond their Jesus. In His name, pray. Jump times and short lived. Hallelujah. Hallelujah.